Mga ginoo at ginang, isang bagay na mahirap paniwalaan ang nangyari. Guro, mali po ba ang lahat ng edukasyong natanggap namin sa buong buhay namin? Ito ang tanong na may kasamang luha mula sa isang 16 taong gulang na lalaking estudyanteng Finnish na lumaki sa ilalim ng sistema ng edukasyon na itinuturing na pinakamahusay sa buong mundo. Sa loob ng 15 taon kong pagtatrabaho sa internasyonal na edukasyon, hindi ko pa kailanman naranasan ang ganito. 28 pinakamahuhusay na mag-aaral mula sa Finland na nagmula sa sentro ng edukasyon sa Europa, ang Helsinki, ay napilitang mag-emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas dahil sa isang biglaang bagyo. Mula noon, sunod-sunod na mga hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Alam nyo ba, ang mga piling mag-aaral na ito, na sa buong buhay nila ay itinuro na ang edukasyon ng Finland ang numero 1, ay natulala at hindi makapagsalita sa loob lamang ng 48 oras pagtapak nila sa lupa ng Pilipinas. Mula sa nakagugulat na karanasan sa airport, sa mga di kapani-paniwalang tanawin na nasaksihan nila sa siksikang MRT, hanggang sa nakamamanghang itsura ng mga kaedad nilang nakilala nila sa kalye sa kalaliman ng gabi. Ang akala nila, ang Finland ang pinakamahusay sa mundo, ngunit ang tunay na progresibong lugar pala ay ang Pilipinas. Ang nakagigimbal na pahayag na ito, mula sa 17 taong gulang na estudyanteng babae na si Amelia sa mga mamamahayag sa kanilang sariling bansa ay yumanig sa sistema ng edukasyon ng Finland. Ano nga ba talaga ang nakita nila sa Pilipinas? Bakit ang mga taong buong buhay na naniwala sa mga prinsipyo ng Nordic ay nagsimulang purihin ang Pilipinas? Ang talaan ng nakagugulat na 48 oras na personal na nasaksihan ng isang guro mula sa Pilipinas na may 15 taong karanasan ay magsisimula na ngayon. Bago tayo magsimula, kung maaari ninyong i-like at i-subscribe ang channel, ito ay magiging malaking inspirasyon para sa akin na magbahagi pa ng mas maraming magagandang kwento tungkol sa Pilipinas. Magandang araw sa lahat. Ako si Lilia Reyes, isang guro sa isang paaralang Filipino sa Helsinki, Finland sa loob ng 15 taon. Nagtrabaho ako sa sistema ng edukasyon ng Nordic at nakita ko na ang iba't ibang larangan ng edukasyon sa buong mundo. Ngunit ang karanasan ko noong nakaraang taglagas sa NAIA ang pinakamalalim na alaala sa aking buong karera sa pagtuturo. Ang kasama ko sa araw na iyon ay ang mga pinaka-espesyal na mag-aaral sa Finland, 28 sa pinakamagagaling na mag-aaral mula sa Helsinki International Academy. Sila ay nasa edad 16 hanggang 17 at lahat ay nagmula sa mga kilalang pamilya sa Finland, mga anak ng propesor sa universidad, anak ng opisyal ng gobyerno, mga anak ng doktor. Sila ang mga kandidato para maging mga elite na mamumuno sa lipunan ng Finland sa hinaharap. Ang mga gurong nangunguna sa grupo ay kahanga-hanga rin. Pinamumunuan ni Principal Markus Laurinen, lahat sila ay may hawak na doctorate degree sa edukasyon. Ang layunin ng field trip na ito ay suriin ang sistema ng edukasyon sa Timog Silangang Asya at kumpirmahin ang kahusayan ng edukasyon ng Finland na kinikilala bilang numero 1 sa mundo. Ang orihinal na plano ay libutin ang Thailand, Vietnam at Singapore upang pag-aralan ang pagkakaiba sa edukasyon ng mga developing at developed countries at pagkatapos ay bumalik sa Helsinki. Gayunpaman, dahil sa isang biglaang bagyo, ang mga ruta ng hangin sa South China Sea ay ganap na isinara. Napilitan kaming mag-emergency landing sa pinakaligtas at pinakamalapit na internasyonal na paliparan, ang Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas. Nalito ang mga estudyante. Ang kaalaman ng karamihan sa kanila tungkol sa Pilipinas ay limitado sa mga magagandang beach at bilang isang third world country. May ilang estudyante na nagsabi, "Hindi ba't puro pressure cooker ang edukasyon doon? Isa itong atrasadong lugar, di ba?" Sa edukasyon ng Finland, kapag binabanggit ang mga mauunlad na bansa sa Asya, karaniwang Singapore ang tinutukoy. Ang Pilipinas naman ay itinuturing na isang lugar na may magagandang tanawin, ngunit may mahinang sistema ng edukasyon. Sa simula, nag-alala rin si Principal Laurinen. Nag-aalala siya na ang biglaang pagbabago sa itineraryo ay magdudulot ng abala sa mga estudyante, lalo na't magiging mahirap ipaliwanag ito sa mga magulang ng mga piling mag-aaral na ito. Gayunpaman,
Habang papalapit ang eroplano sa NAIA, nagsimulang magbago ang sitwasyon sa direksyong hindi namin inaasahan. Ang komunikasyon mula sa Air Traffic Control Tower ay mabilis at tumpak. Ipinaalam din sa amin na agad silang maghahanda ng espesyal na tugon para sa grupo ng mga dayuhang estudyante na nag-emergency landing. Ang mas nakagugulat ay nag-ayos pa sila ng isang ground staff na napakagaling mag-Ingles at may alam pang ilang salitang Finnish para gabayan kami. Ang ganitong antas ng serbisyo ay bihirang makita kahit sa Helsinki Airport. Karaniwan, sa ganitong mga biglaang sitwasyon, minimal na suporta lamang ang makukuha, ngunit ang paghahanda ng NAIA ay nasa ibang antas. Ang proseso ng paglapag ay perpekto rin. Ang paggabay ay tumpak at ang paggalaw sa lupa ay parang naplano ng maaga. Lahat ay nakaayos na parang isang regular na nakabook na flight. Ngunit ang tunay na sorpresa ay nagsimula lamang pagpasok namin sa terminal ng airport, at ang mga mangyayari sa susunod na 48 oras ay ganap na magpapabago sa pananaw sa buhay ng 28 na mahuhusay na estudyanteng ito. Sa sandaling tumapak sila sa terminal ng NAIA, nagbago ang ekspresyon ng mga estudyante. Kahit na malalim na ang gabi, ang airport ay gumagana na parang araw. Walang tigil ang mga janitor sa paglilinis. May mga staff na nakatalaga sa information desk at lahat ng pasilidad ay perpektong gumagana. Airport ba talaga ito sa Asia? Tanong sa akin ng isang 77 taong gulang na babaeng estudyante na si Amelia Virtanen. Sa Helsinki Airport, maraming serbisyo ang humihinto pagpatak ng 9 ng gabi, kaya namangha siya sa 24 oras na antas ng serbisyo. Ang paggabay sa immigration check ay kahanga-hanga rin. Kahit na bigla ang may dumating na malaking grupo ng mga dayuhang estudyante, hindi nataranta ang mga opisyal ng imigrasyon. Hindi lang iyon, agad silang nag-set up ng isang espesyal na linya para sa grupo ng mga estudyante at nag-ayos pa ng isang interpreter na may alam sa kanilang wika. Ang pinaka-nakamamangha ay ang serbisyo ng interpreter. Talagang naghanda sila ng isang taong may kaalaman sa Finnish na detalyadong nagtanong tungkol sa kalagayan ng mga estudyante at nag-alok ng pinakamahusay na suporta. Kahit sa Helsinki Airport, mahirap makakuha ng ganito kahusay na suporta sa wikang banyaga, sabi ni Principal Laurinen na puno ng paghanga. Lalo na't isinasaalang-alang ang edad ng mga estudyante, ang kanilang paraan ng dahan-dahang pagpapaliwanag ay kahanga-hanga. Hindi lang ito simpleng pagproseso ng mga papeles, mararamdaman mo ang kanilang malasakit na pakalmahin ng mga nag-aalalang dayuhang estudyante. Napakabilis din ng proseso. Inaasahan na namin ang komplikadong emergency entry procedures at mahabang paghihintay, ngunit lahat ay naayos ng maayos. Ang pagpuno ng iba't ibang dokumento ay may kasamang tulong mula sa magigiliw na staff, kaya't hindi kami nakaramdam ng anumang abala dahil sa mahigpit na mga patakaran. Ang mas nakagugulat, sila pa mismo ang nag-alok na tumulong na kontakin ang hotel na orihinal naming tutuluyan sa aming destinasyon para ipaalam ang sitwasyon. Ang pagpapakilala sa mga pasilidad para sa aming biglaang pananatili ay napakahusay din. Inirekomenda nila ang ilang hotel sa Bonifacio Global City, BGC, at Makati na angkop para sa mga estudyante, at detalyadong ipinaliwanag ang mga katangian at kalamangan ng bawat isa. Isang 16 taong gulang na lalaking estudyante, si Johan, ay namanghang nagsabi, mas magiliw pa sila kaysa sa mga staff ng airport sa Finland. Sa mga bansang Nordic, bagamat mahusay ang mga staff, bihirang maranasan ang ganitong kainit na pagtrato. Sa baggage claim area, nagpatuloy ang paghanga. Ang 28 piraso ng bagahe ay lumabas lahat sa loob ng 11 minuto. Ang malaking screen ay nagpapakita ng real-time status ng mga bagahe, kaya't alam mo kung aling bagahe mula sa aling flight ang lalabas at kailan. Sa Finland, karaniwan na ang pagkaantala ng bagahe, kaya't labis na humanga ang mga estudyante sa ganitong kahusayan. Pag-alis namin sa airport, ang sinabi sa akin ni Principal Laurinen ay nananatili sa aking isipan hanggang ngayon. Sabi niya, 30 taon na akong gumagamit ng mga airport sa buong mundo, ngunit hindi pa ako nakakita ng ganito kaperpektong emergency response. Lalo na sa ganitong hindi inaasahang sitwasyon, ang sistema nila na inihanda ang lahat upang hindi makaramdam ng anumang pagkabalisa ang mga gumagamit ay labis kong hinahangaan.
Sa bus papunta sa hotel, habang pinakikinggan ko ang usapan ng mga estudyante, nagkaroon din ako ng bagong pagtingin sa Pilipinas. Noong panahong iyon, wala pa akong ideya kung gaano kagulat ang mararanasan ng mga estudyanteng ito sa susunod na 48 oras. Habang papunta kami sa hotel, nagsimula ang unang tunay na pagkamangha. Ang tanawin ng Pilipinas mula sa Skyway, habang binabagtas namin ang daan mula NAIA patungo sa sentro ng lungsod sa gabi, ay ganap na bumaliktad sa mga inaasahan ng mga estudyante. Ang malawak na karagatan ng mga ilaw sa magkabilang panig ng expressway at ang organisadong pagkakaayos ng mga gusali ay nagpadikit sa mukha ng lahat sa bintana. Kahit sa Finland, bihirang makakita ng ganito kalaking planadong syudad, sabi ni Principal Laurinen ng may paghanga. Lalo na ang sistematikong pagkakaayos ng mga parke, luntiang espasyo, residential areas at commercial facilities na magkakasamang nabubuhay ng maayos ay kahanga-hanga. Sinabi naman ni Vice Principal Aniki na may kaalaman sa urban planning, hindi ito nalalayo sa mga lungsod sa Nordic at sa katunayan, mas pino pa nga. Habang papalapit kami sa sentro ng Makati, isang mas nakagugulat na tanawin ang bumungad sa amin. Kahit lampas na ng 11 ang gabi, ang mga kalye ay maliwanag pa rin at maraming tao ang natural na naglalakad sa labas. Ang pinakanakagulat ay ang mga imahe ng mga kabataang babae na naglalakad ng mag-isa. Ang tanawin ng mga babaeng ligtas na naglalakad ng mag-isa sa kalaliman ng gabi ay bihirang makita kahit sa mga urban na lugar sa Finland. Ligtas talaga dito, ano? Sabi ni Amelia. 17 taong gulang na puno ng pagkamangha. Pagdating sa hotel para mag-check-in, isa na namang bagong sorpresa ang naghihintay sa amin. Ang staff sa front desk ay hindi lang kami binati sa matatas na Ingles, ngunit nang malaman nilang kami ay isang grupo ng mga estudyante, agad silang nag-alok ng pinakaangkop na serbisyo. Kahit na gabi na kami dumating, detalyado nilang ipinaliwanag ang lahat mula sa oras ng almusal kinabukasan hanggang sa mga convenient facilities sa paligid. Hindi lang iyon. Dahil naiintindihan nila ang aming sitwasyon na biglaan lang napadpad sa Pilipinas, naghanda pa sila ng mga gabay panturista para sa amin. Ang pinakanag-iwan ng marka ay ang kanilang taos-pusong pagtanggap. Naramdaman namin ang isang init na higit pa sa isang komersyal na serbisyo, isang tunay na pakiramdam na kami ay welcome. Sa elevator papunta sa aming mga kwarto, habang tinitingnan ko ang mga ekspresyon ng mga estudyante, naramdaman kong mabilis na nagbabago ang kanilang pananaw sa Pilipinas. Ang mga batang ilang oras lang ang nakalipas ay nag-aalala tungkol sa paglapag sa isang atrasadong isla sa Asya, ay ngayon ay may mga mukhang puno ng kuryosidad at pananabik.